Gusto ko lang banggitin yung patungkol dun sa vlog ni Jem. Dahil kahapon, meron siyang vlog na binanggit niya yung patungkol sa sponsorship niya kay Kuya Bal Santos Matubang. Tumakbo na yung usapan. O ano ang reklamo mo kay Kuya Bal? Franklin De Vera. Sabi niya ay, wala ako kapreklamo kay Kuya Bal. Mabait man yan. Barkada ko ngayon. Ayun! What's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito si Kuya July, ang inyong katugang, na muling bumabati na naman sa inyo ng magandang araw. Saan lugar man kayo naroon. At sa araw na ito, meron ulit tayong panibagong vlog. Pag-uusapan natin yung patungkol sa kaso ni Kuya Bal Santos Matubang. Dahil medyo merong nakakatawa doon sa naging usapan nila. Tapos bukod dyan, papakinggan natin yung binanggit ni Kuya Bal Santos Matubang patungkol sa hinahanap na building permit. Pero bago yan, syempre magpapaalala muna si Kuya July sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Pakisubscribe na lang. Tapos pakipindot din yung notification bell button para lagi tayong updated sa aking mga video post. Maraming salamat sa inyo. Ibisita po ang YouTube channel ni July Paunil. Subscribe niyo po siya. Boss, July Paunil, ayan, yung kanyang YouTube channel. Sana suportahan niyo siya mga kasuber. Yan. Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Ngayon tuloy na tayo. Pag-usapan natin yung patungkol dun sa kaso ni Kuya Bal Santos Matubang. Dahil kanina, nabanggit na yan ni Kuya Bal. At medyo nakakatawa yung naging usapan. Dahil nung nandun daw sila sa barangay, hindi pala si Kuya Bal ang nirereklamo. Ang nirereklamo pala ay si Red Noveno at saka si Lorne. Dahil nga raw yung kanyang mukha ay ginagamit sa kanilang vlog. Pero sabi nga ni Kuya Bal Santos Matubang, dapat daw hindi lang sila ang dapat idemanda dahil marami ring vlogger ang gumagamit ng mukha ni Franklin. Gaya halimbawa daw ni Michelle, dapat magdemanda siya doon sa Japan. Tapos sa iba't ibang lugar pa, kung saan ay hindi praktikal. Ipinaliwanag nga ni Kuya Bal Santos Matubang na parang si Pacquiao lang yan. Maraming nagbablog patungkol sa kanya, pero hindi makukontrol yon kasi nasa social media tayo. Ngayon, para maging accurate yung ibinabalita ko sa inyo, pakinggan natin si Kuya Bal Santos Matubang. Ito yon. Ngayon po kahapon, pag-usapan ta itong isang pag-usapan ta. Tungkol ito sa doon sa pagpunta namin sa barangay hall dyan, kay Kapitan. Kasi ito nga yung sulat, Saan yung sulat dito? Saan yung sulat dito? Na tayo po ay inimbitahan sa barangay, no? Sa usapin. Sa usapin ng mga vlogger. Papaliwanag ko lang po mga kalingap, Papaliwanag ko lang. So, pumunta ako doon sa barangay para alamin natin kung ano ang problema. Itong si Franklin De Vera na tinawag kong attorney, pero sa palengke po ang tawag sa kanya Baba. Ito po, ang tawag ko sa kanya, itinaas ko yung kanyang profile. Kasi ang trabaho nito sa palengke lang, nagbubuhat, yung nagbabagage. Babagage yan. Noon, hanggang ngayon po nagbabagage ito. Kasi yung motor niya ata nahatak na yung hauler niya. Hindi ko alam kung saan na yung hauler niya. Nung kinuha ko yung motor niya para magkarga ng mga pangarga, ang tawag ko sa kanya, hindi na baba. Kasi kaya baba sa palengke dahil mababa ang baba po nun Mataas yung yung baba niya hanggang dito. Sabi ko, attorney, tawag ko sa iyo. Napabahayan ito natin. Ibigay tayo ng pera at yung ibang sponsor ko nagbigay din. Nung buo na yung bahay, yung dingding po, wala pa may poste. Wala ang poste nilagay. Pinabakbak, pinasira doon sa isang sponsor. Pinasira sa isang sponsor. Tulong sila, no? Nagreklamo sa atin. Ako nga dapat magreklamo, pinasira mo yung bahay mo, hindi na ako nag-iintindi. Wala akong panahon sa ganyan Nagpabarangay at ang reklamo niya, no? Ito pa lang sila Red Noveno at saka si Lorne TV. Bakit daw po yung mukha niya nandoon sa vlog nila? Sabi ko, hindi lang sila ang dapat ireklamo mo. Kasi napakarami niyan. Napakarami niyan.
Oh, anong reklamo mo sa kanila? Si Pacquiao nga sabi ko, ang dami ring mga vlogs. Halos punong-puno ang YouTube, siya ang pinag-uusapan. Ba't hindi siya nagreklamo sa mga vlogger? Oh, sabi ko sa kanya. Ay, ba't ako ang pinatawag mo sa barangay? Pala, ibang reklamo mo. Nagalit po si Kapitan, mga kalingap. Muntik nang iba to ni Kapitan, yung bagano yung pamukpok na gayaan sa pagka halimbawa ay maingay tapos mapukpok siyang gayaan. Muntik nang iba to kay Franklin yung na yan, pamukpok. Muntik na. So yun mga katugang, medyo nakakatawa yung eksena doon sa barangay. At napagalitan pa nga si Franklin ni Kapitan. Na high blood po si Kapitan. Kahapon, tumaas yung kanyang dugo, yung presyon. Alam niyo kung bakit, mga kalingap? Dala ko yung aking ganito baga, yung invitation. Dala ko. Para malaman talaga na mayroon akong invitation sa barangay. Nakita ko kay Kap, ito yung invitation ko. Meron ata sa akin nag-imbita. So, nandun si Franklin. Inahanap ni Franklin yung kanyang invitation. Sabi niya, ba't wala akong ganyan, Kap? Bakit wala siyang gayaan? Ito, mga ganitong invitation. Mayroong nakalagay barangay, magang. Ang sabi ni Franklin, itong si attorney ko tawagin ko. Nasaan yung ganito ko? Invitation. Nagalit si Kapitan. Ikaw ba ka nagreklamo? Di man si Kuya Bal. Natural, mayroon siyang ganito, abiso mula sa barangay. Ikaw, sinabihan na kita na bumalik ka ng Lunes, alas 9:30 at pag-uusapan natin yan, unahin na kita. Ba't ka naghahanap ng ganito, papel? O, ng, sumon ito? Si Kuya Bal, di niya alam yung reklamo mo. Dapat lang mayroon siyang ganitong sumon. Tama ba sumon? Para alam ni Kuya Bal na nireklamo mo siya. Inahanap ni Franklin itong ganito. Ay nagalit sa Kapitan, muntik ng batuhin ng pamukpok. Muntik na po mga kalinga. Na high blood. Sabi niya, pati text wala ako. Sabi ni Kapitan, ba't mo nalaman na ngayon yung araw ang usapan ninyo, ang patawag, ba't andito ka? Sabi ni Franklin, napanood ko sa live, nilabas yung cellphone, napanood ko sa live, Kapitan, na may isang vlogger, nagsabi na, papunta kami ngayon sa barangay hall, at may reklamo kay Kuya Bal. Nalaman ko, Kap, nagalit. Sabi niya, ikaw ang nagreklamo, may schedule ka, binigay ng sekretary na bumalik ka ng Lunes, 9:30. Ba't maghahanap ka ng text o maghahanap ka ng ganitong papel? Para kay Kuya Bal lang naman yan. Para alam niya na siya imbitado ninyo. Muntik ng iba to ni Kap, yung pamukpok. Sabi ko, ikaw talaga, wala ka talaga. Na high blood po, mga kalinga. Na high blood talaga. Sabi ko, Kap, pasensya ka na, Kap. Ngayon, umakbo na yung usapan. Ano ang reklamo mo kay Kuya Bal? Franklin de Vera. Sabi niya ay, wala ako reklamo kay Kuya Bal. Mabait man yan. Barkado ko ngayon. Ba't mo siya pinatawag? Kasi gusto ko lang siya makausap tungkol kay Red Novino at kay Lorne TV. Kasi hindi mawala-wala yung mukha ko sa YouTube. Sabi ni Kap, bakit si Kuya Bal ang papatawag natin? Wala pala siyang kinalaman dyan. Ang alam ko, Kap, nasa bahay nila Sabi ni Franklin, doon sa bawal kasi ang kamera. Pagayan. Lahat sinabi niya. Maraming vlogger si Kuya Bal na sabi dapat ma-erase yan. Di sabi naman ni Kap, ikaw Kuya Bal, ano masasabi mo? Ang maganda, Kap, isa-isahin niya itong ireklamo kung gusto niya. Magduman siya sa Japan, si Michelle Japina, doon siya magreklamo. Magduman siya sa Metro Manila, sa Laguna, sa Cavite. Isa-isahin niya kasi, Kap, sa totoo lang, baka mga 50 o 100 yung mga gumagawa ng reaction video.
Kasi hindi mo maiiwasan na may mga vlogger na gawan ka ng reaction video. Tulad di Pacquiao baga. Oh, ang dami niyan. Hindi mo maiiwasan kasi nasa YouTube ka. Ginawa ko yung bahay, naka-YouTube, naka-video. Sinira yung bahay, naka-YouTube, naka-video din. Natural na pag-uusapan yan. Ay, walang imik si... Sabi ko nga, yung oras ko at panahon doon, sayang lang. Sabi ko, Franklin, makinig ka. Huwag mo nang ulitin yan. Na ipatawag mo si Kuya Bal sa barangay. Tapos maglista ka ng mga listahan ng mga vlogger na isasama ta. Huwag mong ulitin yan. Pag inulit mo yan, halongkatin ko lahat yung kaso mo. At yung reklamo ko doon sa bahay na giniba mo. Sabi sa akin ni Franklin, hindi na maulit Kuya Bal. Tanong ko, sino nagturo sa iyo? Ba't ang lakas lang loob mo na pumunta ng barangay at ireklamo si Kuya Bal at ng mga vlogger? Sino nagturo? Kasi palpak yung turo niya. Ipapahamak ka lang yan, sabi ko. Oh. Sa akin ka makinig, Franklin, sabi ko sa kanya. Ipapahamak ka lang yan ng mga taong nasa likod mo. Dahil mga palpal yan eh. Tinuturuan ka ng mali para mapahamak ka. Sabi sa akin, hindi ko na ulitin Kuya Bal. Dapat lang. Alam niyo mga katugang, mukhang meron lang talagang nasa likod ni Franklin sa sitwasyon. Kung titingnan natin parang nakakaawa din siya. Actually, pinagsabihan pa nga ni Kuya Bal Santos Matubang na dapat wag ganon kasi baka yun pang magpahamak sa kanya. Kasi baka daw halongkatin pa yung ibang kaso ni Franklin. So mahirap na. Kaya mukhang mas maganda talaga dyan, manahimik na lang. Dami mong kaso eh. Kung mahalungkat yan ng iba. Diba? Anong kaso ang pwede mong ibato sa akin? Yung maliliit na pabahay program ta, na wala mga titulo. O sige, magreklamo kayo. Yan ay pabor sa barangay na magkaroon sila ng pabahay isang senior citizen. Sobrang kawawa. So yun mga katugang, yun ang latest update ng kaso ni Kuya Bal Santos Matubang. Siya ay walang kaso, sa madaling salita. Ngayon, puntahan naman natin sandali yung patungkol sa building permit issue. Ito ang binabanggit ni Kuya Bal patungkol dyan. Ayusin mo yung bahay. Hindi nila lupa yan eh. Rights lang naman yan. Ang hinihingi ng munisipyo o ano man yung, di ba? Para magkaroon ka ng building permit. Una-una, sariling lote mo dapat yan. Gaano kalaki yung bahay, dapat at least second floor. Malaki ang gastos niyan eh. Yung gastos mo niya sa pabahay, makapunta lang doon sa lahat ng mga papilis. Sabi ko, ito mga palpal na ano ba ito, no? Walang iwan ko lang kung anong natapos sa pag-i-school lang ito mga ito. Bakit walang permit? Walang ang titulo. Rights lang. Ang lit-lit ng lote. Para lang po magkaroon ng pabahay program, magkaroon lang po ng bahay, yung senior citizen po, maayos lang sila sa huling yugto ng buhay nila. Sa huling sandali man lang, maayos yung higaan, maayos yung bubong, maayos yung tirahan po nila. Ilang namang hiningi po natin. Hindi ako nagpagawa ng bahay po na halagang milyon. Mataas na ngayong 80,000 100,000 sa kanila eh. Mayroon lang sila matutulugan. Kasi yung lote hindi sa kanila. Rights lang po yan. Yung iba dyan, may lote akong binili. 30,000. Binahayan natin ng ganong kalaking bahay. Kuha ka ng building permit. Ano ang requirements daw? Sariling titulo. Ngayon, ganito. Yung mga bahay po nating binili po ang lote, 30,000 lang po yan. Wala yung titulo. Yan po yung usapang barangay lang po yan. Meron yung mother title. Mother title lang po yan. Wala yung ditong kalaking lot 10 by 10. Titutuluhan. Wala pong gayaan. Rights lang din po yan. Usapang barangay. Mas mahingi ka rin. Saan ang building permit niyan? Para hindi ka nag-aral mahanap ng building permit. Rights lang yung lupa. Ngayon, pag namatay yung matanda, wala na. Wala nang titira. Di po ba naintindihan niyo po yung ating ginagawa dito?
ang may title pong bahay, mga kalingap, mayroong sariling lote at second floor yung building na ipapagawa. Yun dapat ang mayroong building permit. Pero yung bahay lupa po na walang hindi sarili ng matanda, rights lang po yan. Gagawa ng parang bahay-bahay lang po dyan. Ihingan mo ng building permit, ipalpal yung nagsabing gayon. Sa building permit pa lang, ubos na yung panggawa mo ng bahay. Halimbawa po, ang budget mo po 50 mil, 70,000. Sa mga papel pa lang po, bayad sa engineer o sa architect, pagbayad yung pagguhit-guhit, wala na yung pera mo, ubos na. Nakuha niyo po yung ibig sabihin. Kaya yung bahay po natin pinapagawa, malimit, walang building permit kasi nga wala mang silang lote, rights. Yung lote po ay lote po ng barangay. Yung lote po, yung lupa po ng barangay lang, pinapagamit lang po sa kanila. So yun mga katugang, siguro naman malinaw na sa atin yung patungkol sa building permit na yan. Kasi alam naman natin sa government, napakalaki ng babayaran natin sa mga ganyan. Magkano lang naman yung budget ng isang pabahay? Kapag medyo maliit lang, wala pang 100,000. Tapos kung gagastos ka para sa mga permit na yan, baka hindi na magkasya doon sa pabahay. So kawawa naman yung mga matatanda kung hindi mapapagawan ng bahay. Lalo't karamihan naman dyan, mga rights lang pala, walang mga titulo. Kumbaga para lang mapagbigyan yung mga matatanda para makatira naman sa magandang bahay bago man lang sila mamatay. Siguro naman, hindi na mahirap intindihin yun doon sa mga taong talagang umuunawa at merong awa sa kapwa. So ayun mga katugang, siguro hanggang dito na lang muna uli ang vlog natin sa ngayon. Pero bago tayo magtapos, gusto ko lang banggitin yung patungkol doon sa vlog ni Jem. Dahil kahapon, meron siyang vlog na binanggit niya yung patungkol sa sponsorship niya kay Kuya Bal Santos Matubang. At yung 4,000 daw, mas maganda kung maibabalik. Kaya nag-message ako sa kanya at nagkausap naman kami ng maayos. So ang gagawin na lang, ibibigay ko na lang daw doon sa isang YouTuber dito sa Qatar, kay Boss Roger, at nagkausap na rin kami kaninang umaga. Itatransfer ko na lang doon sa video account niya. So sa madaling salita, okay na tayo sa issue na yan. At naging maayos naman ang aming pag-uusap, humingi ng pasensya ang bawat isa. So mas maganda na yon. At least wala nang gulo. Mas maganda kasi sa social media, hindi tayo nag-aaway-away. Habang nag-aaway-away tayo, lalong pumapangit ang tingin ng ating mga viewers. Kaya hanggat maaari, kung may iwasan yung away, mas maganda. Kaya doon sa ibang mga naninira kay Kuya Bal Santos Matubang, pipilitin nating i-deadma yan. Dahil yun din ang request ng ating mga viewers. Maraming salamat sa inyo. So ayun mga katugang, ngayon bago tayo tuloy magtapos, huwag natin kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Kalingap Rab at saka ni Japper Sniper. Muli, ito si Kuya Julay, ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam muna. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!